Walang brief at panty. Walang... Di sabi bukas daw. Nahihina mo. Pati ba naman dito, pinahirapan pa, wala tuloy power. Pag talaga biglaan ko ano nangyayari. Tagaytay, andito na kami! POV, ako yung kaibigan mo na bigla-bigla na lang magde-desisyon at mangangaladkad ng kung sino-sino. Imagine, nasa Manila lang kami, tapos nag-book kami ng staycation ngayon sa Tagaytay nang walang kahit anong dalang gamit. Diyos ko, alas 2 ang madaling araw naglalakad sa kalye kasi magbubook kami ng rider. Walang load. So it means hindi makakapag-book. So paano na? Maglalakad na lang papuntang unit, ganun? Layo-layo ng Tagaytay. Buti na lang sa paglalakad namin, nakahanap kami ng 7-Eleven, nakapag-load kami, kaya nakapag-book kami. After 1 hour and a half, nakarating na rin kami from Manila to Tagaytay. Grabe ang itinagtag ng puwit. At grabe mga human being yung dinatnan ko sa Tagaytay. Grabe naman ang pagka-fog. Patuloy na talagang maganda yung weather at ang ganda ng timing ng punta ko dito. At ayan mga human being, finally nakarating na rin kami kung saan kami nag-book ng staycation. Lamig pala dito sa Tagaytay. Ito na pala yung Tagaytay. Uy, hindi ko mapakita sa inyo kasi gabi na. Pero bukas pagising namin, papakita ko sa inyo yung view. Grabe, ang sakit sa puwet nung motor. 1 hour and a half ata yung tinakbo namin. Dito nga pala kami nag-book ng staycation. Ayan, super tataas niyan. So tower 5 daw to. Tapos andun pa yung ibang mga tower. Basta dito kami. Diba pakay nyo? Ang tagal nung kasama ko, ti. Nauna akong nag-book kasi ng rider sa kanya. Tapos siya ang tagal niya. Baka yun, iniligaw na. Tapos tinapon na lang siya sa... Di ayan, nasa labi na kami, nang gising pa kami ng guard niyan. Kasi naman, imagine, 3 AM na halos nakarating. Ayun, naglag lang kami, nilagay lang namin dito yung infos, yung details namin, tapos pinincho lang kami dito kasi mukha daw kaming mga kriminal. Tapos nakalimutan pa namin bumili ng pagkain. Anong kakainin namin buong magdamag? Magutom na lang, gano'n? From Manila, naisip nating mag-book ng staycation sa Tagaytay. Lakas ng trip mo. Lakas ng trip, baliw, parang siraulo. Ganun siya mag-isip. Naiinis ako. Wala tayong kahit anong dala. Walang damit, walang pagkain, walang brief at panty. Walang charger. Walang charger. Tayo lang. Kasi imagine mo kanina, nagkakape lang tayo dun sa Manila. Tapos andito na tayo ngayon sa Tagaytay. Buti na lang may 7-Eleven bukas pa makakakain tayo. Kasya na sa atin to, no? Uuwi din naman kami bukas. So yung mga bibilhin na lang natin, yung mga basic na lang na mabilis maubos. May toiletries naman dun, no? So hindi na natin kailangan ng shampoo and sabon. Perfect na to sa atin dalawa. Hindi pala yung Pika. Peak Asia, hindi siya Pika. Mamamatay na ako ngayon ko lang nalaman na Mga snacks lang pang movie marathon tapos pang breakfast namin mamaya, yun yung binili lang namin kasi saglit lang naman talaga kami dito, umutot lang talaga. Nandito na kami, papunta na kami ng unit, bumili lang kami ng pagkain kasi baka mamatay kami. Ganito pala yung feeling, no? Yung POV, impulsive decision mong kaibigan na dadalhin ka ng basta-basta sa kung saan na kahit wala kayong kahit anong dalang damit at gamit. Okay, titignan natin kung anong itsura ng unit natin. Excited na ako kasi hindi ko siya tinignan online. Gusto ko ma-surprise kung anong itsura niya. Meanwhile, Di sabi bukas daw. Ba't sarado? Oh, shucks. Nahihina mo. later. Kakainis naman, bababa tuloy ulit ako. Pagod na nga, mamamatay na nga, gutom pa, ano ba naman yan? Pag talaga biglaan ko ano nangyayari. Ko pati ba naman dito, pinahirapan pa, wala tuloy power. Main breaker, so ito yun. Try. Yun. Okay na. Ang ganda. Oh, ang ganda ng cabinet nila dyan, may pasalamin. Ah, aesthetic. Ganda ng kurtina, dalawa yung TV. Ayun, tapos ito yung kanilang bed. Tapos ito yung pinaka-entertaining room. Mga display na ganyan. Maganda! Mga pwedeng laruan, CD. Ala, may video game! Video game ba to? Tawag dito? So yung mga pa-display nilang ganyan, ang lakas maka-aesthetic. Bugs. Tapos eto, first time ko lang yung cabinet nila may mirror. So pag babayo ko dito ganyan. Check natin CR. Bugs. May toiletries na hand wash, body wash, shampoo. A few moments later. No loud talking pala. Ayan o.
Kasalanan nyo to, sana kasi soundproof to, tapos no loud talking kayo dyan. Hey, Charis! Wala kaming ibang gagawin sa unit na to, kundi kakain, manonood ng movie, matutulog, tapos uuwi na uli mamaya. Gaya nga na sinabi ko, nagstay lang naman kami dito, naglaro lang kami ng mga games, nag-movie marathon, nag-food trip, nagpatugtog, nagbaliw-baliw, nag-party-party, yun lang. One eternity later. Good morning, Baguio! Ay, Tagaytay pala to. Tignan nyo yung labas, sobrang grabe yung nagbe-vape na yun. Sino ba yun? Morning, inaantok pa ako. 11:30 na, ewan yung check-out namin dito. Inaantok pa ako, ayoko pa. Talo na lang tayo dito. Grabe, ang saya ng ganito, no? Yung parang hindi naman talaga mawawala yung trials in life, pero ang laking bagay na nararanasan mo pa rin hanggang ngayon yung mga ganito. Act of service, nagpe-prepare po siya ng breakfast. Ayun mga human being, pagkagising namin, buti naman nakapagpahinga kami kahit late na kami nakarating dito. Tapos nag-breakfast kami, inantay namin mag 1 PM. Yun kasi yung out namin, then yeah, alis na kami. Ayun, dito ko natatapusin yung short vlog. Thank you for watching. Don't forget to watch my other video content and follow my other social media accounts. Send and receive good vibes. Sana na-entertain kayo. Bye. Uwi na kami. Hey people! Anong oras na? 12:52 AM. Bored pa din ako. Tara, make up. Let's go! Moisturizer muna ako. Ano bang chismis yung sasabihin ko sa inyo? About na lang siguro sa paano ako naging isang content creator. Or ano yung nakapinagdaanan ko bago ako mapunta sa field na to? Dati pa lang naman, gustong gusto ko nang makilala ko ng mga tao. Like, gusto ko maging artista ako, makilala ko ng mga tao, maging sikat, ganyan. So, syempre, nag-audition ako sa online. Ang dami kong in-auditionan online. Sa mga K-pop idol pa. Nag-audition din ako sa Star Hunt. Kaso nga, hindi naman ako natatanggap sa mga audition. Sino ba naman ako? Para lang naman akong bangkay. Ano ba yung possible way para nga makilala pa? Hindi kaya nag-start akong mag-vlog. But anyways, ito yung gusto kong itry. Parang siyang liquid foundation siya na, ayan, ganyan. So, concealer pala muna. Yun nga, nag-try na ako mag-vlog. Parang ganyan, tapos mga challenge, ganun. Alam niyo yung vlog na ang labo pa ng mga quality, ganun. Yung mga shaky pa. Tapos yung voice ko pa pang chipmunks. Grabe din talaga yung effort tsaka yung sacrifice ko sa pagbablog nung time na yun kahit ang pangit ng quality. Hanggang sa dumating yung oras at araw na talagang hindi naman pumapatok yung mga vlog ko. Yung tipong 1 week na ang nakakapanood pa lang 100 na tao. Hanggang sa nagsawa na akong video, mag-vlog. Hindi ko alam kung bakit nasa sitwasyon ako ng paggaganto. Hindi ko naman kontento. Nagme-makeup lang ako kasi mema lang. Ang pangit ka. Ang pangit. Ang pangit. Bakit? Binuo mo na yung concealer. Ba't binuo mo na? Ang pangit. Ayun nga. Di ba nga hindi ako hindi naman pumapatok yung mga vlog ko. Kaya naisip ko maghanap na lang ako ng trabaho kasi wala namang nangyayari. Kung baga naisip ko na huwag ko na lang tupadin yung pangarap ko. Bigyan na lang niya ako ng trabaho. Mamaya ako tutulog. Mapa online, mapa walk-in, nag-apply ako ng kahit anong trabaho talaga. Mapa fast food, call center, receptionist, room attendant sa mga hotel, sa mga restaurant, lahat in-applyan ko talaga. Kasi nga that time, pandemic, gusto ko talagang kumita na. Kahit pa nag-aaral ako, gusto kong kumita. Work talaga ako, into work. Hindi talaga ako yung academics. Talagang elementary pa na nag-a-apply na ako ng mga trabaho. Ba't ganito mukha mo? Gusto ko siyang gilitan ng leeg. Halos 20 na company yung in-applyan ko online. 10 company walk-in. Pasunod-sunod yun na company. As in magkakadikit lang halos. Tapos, isa-isa kong pinasahan yun ng resume. Ni Isabi, wala man lang tumanggap sa akin talaga. Tapos one time naalala ko pa, iyak ako ng iyak habang papalabas ako ng gate. Kasi inasar ako ng isa sa mga company na parang hindi ka nakapasa, no? I mean, hindi ka natanggap, no? Hindi ka pinapasok, no? Kasi wala kang backer. Puti! Saan mo na nga. So next ko mga people, yung foundation. Tapos,
Hanggang sa nagsaka na ako makaka-apply. Kasi talagang grabe yung effort ko talaga nung nag-a-apply ako ng trabaho talaga. Alas 3 pa lang ng madaling araw, gising na ako. Mapa, rain or shine. Awang-awa ko sa sarili ko that time. Hanggang sa naisip ko na lang na siguro kailangan ko munang mag-business. Pero small business lang. Nagtinda-tinda lang ako ng mga street food, ganyan. Kasi nga sa tinutuluyan ko, may mga construction. So kahit papano, mabenta yung mga tinitinda ko. Huwag na kayo mag-focus sa makeup ko, ha. Mag-focus na lang kayo sa kwento ko. Kasi ano to, makeup gone wrong. Eyeshadow naman tayo. Ayun nga, tinda-tinda ako ng mga street food. Dumating na naman yung punto na hinahanap ko na naman yung pangarap ko na makilala ng mga tao. Ano ba to? Pinasok? Hindi naman ganito mag-makeup. Na-discover ko nga yung TikTok. Kasi dati hindi ako nagti-TikTok. Parang natotoxican ako dati. Joke lang TikTok. Wag mong i-ban. Wag mong tanggalin yung views nito, ha? Joke lang yan. Dati lang naman yan. Hindi naman si TikTok ang mga nagbibideo dati. E di ayun, talagang naiinis na ako talaga sa buhay ko. Sabi ko, ayaw mo akong bigyan ng trabaho, ayaw mong kumita ako ng malaki sa pagbibusiness ko. E di try ko ulit mag-video, gumawa ng content. Ang naisip ko kasi yung video, paano kung mag-video ako ng mga na-experience ko dati. E di ayun, nag-video ko ng mga na-experience ko. Tapos ayun, pag gising ko agad, alam mo yung 1K views, 3K views, 4K to 5K views. Sa ordinaryong katulad ko, ang laki na nun. Ayun, na-inspire na akong gumawa ng mga video hanggang sa ayun na nga, dumating na yung point na nagwa-viral na, 1 million views, umabot na ng mga 5 billion views, yung mga skit ko. Skit pala tawag doon. 100k na ako, 1M na ganyan. Hanggang sa ngayon nga, 2.8 million na tayo. Hindi ko alam kung bakit gantong eyeshadow yung nilagay ko. Bobo ka kasi. Naalala ko yung mga panahon. Alam nyo ba, yung pag nagtitake ako ng yung mga panahon na nagsisimula pa lang ako, pinagpapatong-patong ko yung galon ng tubig, tapos tinatanggal ko yung bombilya sa kisame namin, yun yung gagamitin kong ilaw. Ayun, kahit papano, natupad ko yung pangarap ko na kahit papano makilala ko ng mga tao. So, ayun, may mga nakakakilala sa akin kapag napunta akong public. Yung totally sikat na sikat, kilalang kilala ng mga tao, pero hindi nalalayo. Ganon. Hanggang sa nag-earn ako ng money, ganyan, kasi meron na tayong mga brand collaboration, mga promotion, ganyan. Kung ako, tatanungin nyo, ano ba yung tip ko sa pagiging content creator, dapat talaga, alam mo yung ginagawa mo, dapat masaya ka sa ginagawa mo. Like, passion mo na talaga siya, na kahit sobrang hirap, doble effort, sacrifices, masaya ka pa rin sa ginagawa mo. Ito number 1 ko talagang sinasabi sa mga nagtatanong sa akin na gusto din mag-content creator, na palibhasa, malaki ang kita talaga kapag nagko-content ka kasi talagang puhunan mo din yung video mo and ano yung content mo. Huwag mo talagang iisipin na pera agad. Gusto mo agad kumita na malaki, hindi. Kailangan mo talagang mamuhunan, kailangan mo talagang magsikap talaga. For example, yung pagod, yung puyat sa pag-e-edit, yung utak mo pagod din, kakaisip ano ba per day yung gagawin mo na content, di ba? Talagang katawan, utak yung kailangan mong pagganahin. Tapos syempre, meron ding mga gaganon sa paligid mo, so kailangan hindi mo pansinin yun, kailangan hindi ka magpahatak pababa. Tapos alam niyo ba mga people, share ko lang din. Dati, nag 100k ako, nag 1M million followers ako sa TikTok. Alam mo yung celebration na ginagawa ko, hihipan ko yung cake, pero hindi siya totally cake. Yung mga cupcake sa tindahan, yun yung ibublow ko. Kasi wala talaga akong pambili. Parang pag binabalikan ko talaga siya, so parang grabe din talaga yung pinagdaanan bago napunta ako sa situation na to. Nasabi ko nga din talaga sa iba na lahat ng meron ako ngayon, hindi ko basta hiningi. Kumilos ako, hindi lang basta humiling. Aayon din sa atin ang mundo. Iikot yan. Tapos hanggang sa malaman natin yung sagot kung para sa atin ba talaga. Tatapusin ko na to. Basta ito lip balm. Basta kahit pa paano na-inspire kayo sa kwento ko, sa pinagdaanan ko bago ko napunta sa kung nasan man ako ngayon. Ito na yon. Ito na yon. Basta make-up to. Ha? Make-up yan. Make-up yan. Naglagay ako ng make-up So make-up yun. Ayun na mga people, sana kahit pa paano nag-enjoy kayo dito.